Now let's have Roldan Castro of Abante tonight. Hi, Tito Roldan. Hello, good afternoon. Hello po. Congrats sa inyong dalawa kasi napanood ko yung movie. At ang husay niyong umarting dalawa. Thank you po. Thank you. Talaga. Thank you po. Thank you. Bumili ba ako sa iyo LA kasi ibang acting naman ang pinakita mo doon sa movie na yan. Ang tanong ko, anong favorite yung sa location niyo sa Canada? Favorite location po? Oo. Siguro yung Niagara Falls. Opo. Kasi ako rin, nagustuhan ko. Opo. Ano lang din talaga po kasi na hindi talaga siya na plano. Parang biglaan lang siya nagawa po. Tsaka ano po yun very spontaneous nung pag-shoot namin. Parang sabi lang ni Direk Benny, okay, shoot na tayo. Pwede to. Na tayo, tapos cellphone lang yung gamit namin. Okay. Kaya hindi ako rin po na-happy ako dun kasi wala, parang ang natural lang ng lahat nung day na yun. Tsaka very masaya lang po siya na hindi pa naman akalain ni Kira na mag-work pa kami. Kasi alam ko po nung day na rin yun, tapos na talaga kami mag-taping nun. Tapos ano po talaga, parang gumagala na lang kami nun. Pero na-happy ako kasi yung scenery dun, sobrang ganda talaga na alam ko rin sayang pag hindi siya nasama sa movie po. Yun. Ang itsura niya talaga parang postcard. Kung ano po yung Opo. nakikita niyo sa postcard, ganun din po siya sa personal. And the fact na na-experience natin yung boat, yung pupunta po talaga kami sa falls, ibang experience po talaga yun. Ang lamig. Then tsaka ano po, iba talaga yung ganda ng Niagara Falls. Makikita nyo talaga na fall na ako dun Ay, talbog. Ay. Sa full lang, charot. Ay. Anyway, ang tanong ko, siyempre may free time kayo. LA, sa mo dinate si Kira nung free time niyo sa Canada? Wala po, hindi po kami nag-date niyan. Swerte naman ni Kira pag ganun. Ay, gano'n? Wow, talaga. Ano ba, hindi, pag may free time naman kami, naggumala lang kami nun ni Kira sa downtown Toronto po. Parang yung sa mga... Thrift store. Thrift store, opo, yung mga ganun. Inikot lang namin ni Kira po. At hindi rin kami nakabili kasi ang mahal. Kaya window shopping lang kami. Thrift store pero mahal. Opo, thrift store, pero mahal. Kaya nga, ewan ko rin ba't tinawag na thrift store. First world kasi. First world kasi sila. Yung thrift store nila mahal sa atin. Oo. Tapos, umiyak ako sa movie, lalo na sa mga OFW kasi makaka-relate talaga yung mga OFW. So, anong mensahe nyo sa mga OFW? Ako po talaga, masasabi ko rin talaga na hindi kayo naintindihan ng lahat ng tao. At alam ko po yung kung ganong kabigat at ganong kahirap yung pinagdadaanan niyo po ngayon. Kaya masasabi ko lang po sa inyo na personally, I love you po, syempre. Tsaka I'm gonna do my best for Maki po na ma-represent kayo ng maayos po. Kasi po, yun lang talaga yung gusto ko as an actor din, yung ma-represent yung mga tao po na I hope na kayong mga OFW, kahit papaano po mapahappy kayo ng movie po namin ni Kira po. And God bless you all talaga kasi po, grabe kayo. Grabe yung pagmamahal na meron kayo na gagawin niyo yan para sa pamilya niyo po. Kaya I hope na mas ma-appreciate pa kayo ng mga tao. And I hope na ma-appreciate niyo rin ang sarili niyo. Kasi po talagang hindi biro yung pinagdadaanan niyo po. Yes. Kira, may dagdag ka? Yes po, ako naman. Para po sa ating mga OFWs, I just want to say na people may look down on you, people may discriminate you, but please, please always remember that you are one of the strongest, most loving Filipinos that we have. And we are so proud of you. I just want to say keep going and keep your family in your heart. And ayun po, I love you. Thank you for everything that you do. Ayun. Okay, thank you. Congrats. At panoorin nilang movie nyo kasi may kurot sa puso. Thank you. Thank you po, Tito Thank you Roldan. po. Thank you. Okay, now let's have Ken of Kapamilya Kingdom. Kita. Hello guys, congratulations. Tanong ko lang, etong movie nyo, sinut siya sa Canada and about siya sa mga OFWs, right? Yung kasing upcoming film din ng Star Cinema, yung Hello, Love Again, is same din ng concept. Sinut sa Canada, tapos about sa mga OFW. Paano nyo madi-differentiate yung film nyo dun sa film nila? Ang ganda ng question. Ganda ng question. Oo. Actually. Pero ako personally, sobrang happy ko na pareho kaming nag-Canada. Parang kaming dalawang films pa lang yung nag-shoot sa Canada, which is I'm very proud of. Kasi syempre si Alden po yan, tsaka si Miss Catherine po. Nagkasabay ba kayo? Nakita ba kayo doon? Hindi Baka po, ang liit ng sayang. Canada no? Po, Baka ang liit. Oo. Opo siguro yung masasabi ko mag-differentiate, di ba? Ay, mag-differentiate siguro syempre
yung Hello Love Again, syempre, talagang iconic naman na talaga yan, yung movie yun. Sobrang grabe yun. Tsaka, yung... Hello, Love, Goodbye. Yes. Hello Love, Goodbye pala, sorry. Yeah, it's a very iconic film po. Tsaka, masasabi ko lang nag-differentiate siguro sa amin. Kasi kami, yung movie namin, mostly ng cast namin, mga totoong OFW po. Tsaka mostly ng ano po namin, ng parang kwento tsaka yung mga testimonials sa movie ay nanggaling rin sa mga totoong OFW po na siguro yung angle namin mas nakafocus sa mga OFW compared po sa movie nila na nakafocus po sa love story po. Yun po. Tsaka siguro ako masasabi kong sana sabihin din nila, kamukha ko daw si Alden. Ayun, yun. Yun ang goal. Sabi ng nanay ko eh. Uy, shoutout naman sa iyong mami. Oo. Ayun, shoutout kay mami. Love you. Yun lang po. And follow-up na lang, LA, kasi yung last film mo, humakot ka dun ng awards, di ba? Parang dito ba, hindi ka ba parang nape-pressure na higitan yung yung character mo dito? Ako naman po talaga, yung pressure naman, di naman na mawawala yan sa kahit anong parte ng buhay natin. Pero ako, I really just take it na yung mga gantong chances ay isang malaking blessing talaga sa akin. Tsaka isang malaking karangalan po. Kasi talagang swerte naman talaga na nakagawa ka ng movie. Talagang sobrang swerte na nakakapag-artista kami. Sobrang grabe talaga yung pagiging grateful ko talaga po dun. Na alam kong hindi makukumpara yung pressure ng totoong nararamdaman ng OFW, yung pressure na nararamdaman ng mga taong naghihirap po, na ayokong sabihin na ganun yung pressure ko dahil ako sobrang swerte ko talaga po na nasa industry ako na di ako titigil na maging thankful talaga po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ken. Oh, tsaka para malaman natin yung difference talaga nung dalawang movies, panoorin natin. Pareho, di ba? Yes. Let's support our local films. Okay, now, ito naman, question ito from... ako yung magtatanong ng question from Kapamilya Universe. What was the most challenging aspect of portraying your character? Sige, pag-usapan na nga natin yung mga characters ninyo. Oo. Describe din tsaka yung most challenging aspect. Ako, bilang si Molly, nahirapan ako because she's very, very Pinoy. So, yung pagtatagalog po niya dapat very madiin. Tapos, I had to internalize kung paano yung way ng pagiging isang, like, eldest daughter. Bunso po kasi ako eh. So, alam po natin, pag eldest daughter, talagang buhat yun sobra. So, I had to incorporate that into how I acted for Molly. And I think the hardest part was, really just wanting to do the OFW role properly. Like, with all honesty, to show kung gaano po talaga kabigat yung buhay OFW. And what they're doing is honest work. So, ayun. So, naging panganay ka dito. Yes. Di ba ate mo yung OFW? Yes po. So, parang yun yung dapat ma-channel mo, yung panganay na mentality. Opo. Okay, ikaw naman, LA. Ako naman po, I just really try to be respectful about it po. Parang kahit anong role naman ginagawa ko po or kahit anong work naman talaga, unang-unang gagawin ko talaga ay maging respectful about it po. Kaya doon naman nagtatranslate na gumaganda yung performance ko po dahil doon na yun yung naging preparation ko kay Maki na parang si Maki kasi ganun siya, very respectful. Tsaka parang siya yung pader kasi ni Molly. Kaya ako hininda ko sarili ko na maging ganun na rin sa lahat ng mga taong mahal ko po sa buhay na lagi lang ako andyan para sa kanila. Ako yung pader nila na na-translate ko po kay Maki. So, ano yung parang pinaka-challenging dun for you? Yung challenging siguro para sa akin, lang talaga po. Yung tignan si Kira sa mata kasi kinikilig ako eh. Pag, Talaga? At saka yung masasabi kong challenging din siguro yung technical aspect. Kasi yung nagsushoot kami sa Canada, talagang limited talaga po yung oras namin. Tsaka nahihirapan din kami nun kasi syempre palipat-lipat kami noon. Tapos may Yung weather. Yung weather pa. Tapos may mga Karen pa nun na... Opo, may mga Karen nun na inaabala yung shoot namin. Karen? Yeah, mga Karen. Okay. Akala ko kain. Kain. Karen.
oo. Karen. Karen sa Canada. Parang yun yung mga marites ata nila doon. Yes, Opo. Tsaka, ang daming factors kasi talaga po yung nagsushoot po kami doon. Ano yun? Parang hinihinto nila yung shoot ninyo? Ganun, Opo, nagreklamo sila? Hindi, pinapapulis talaga po kami. Seryoso? Oo, pinupuntahan talaga po O kami yun ng yung dapat pulis. nire-reveal sa press con? Teka lang. As in, yun yung challenges. Like, Opo. mayroong nagpapapulis sa inyo Opo. na mga taga-Canada. Opo, yung mga Karen nga. Because walang permit? Ganun? Opo. So, Yung may mga permit po kami, pero syempre may mga ibang location po kami na ano na lang. Ninja na lang. Ninja na lang. Ninja. Opo. Oh my gosh. Okay. So, anong ginagawa nyo pag ganun? Pumakap. Pack up talaga po kami. Opo. So, Pack up tsaka sumusunod iyak kayo na lang. talaga? Iyak na lang pag uwi. Ay, okay. So, mahirap nga yun, oo. Tsaka medyo po. expensive. Yeah, Pag-pack up. expensive, yeah. Sa mga Expensive nakakaalam, siya. yeah, expensive talaga siya. Okay. Now, ito naman next question from Kapamilya Universe. What do you think makes Maple Leaf Dreams unique? The OFW factor. The fact that, anong tawag doon? Yun, nag-testimony po sila sa movie namin. Parang, usually, kasi, when you look at the OFW stories, it's mostly, correct me if I'm wrong, parang, they go abroad and then they find love there, and then, ayun, the rest is history. Pero, sa amin, talagang, our OFWs, they had a chance to really tell their story. Nakakaiyak po, sobra. So, may actual OFWs dun sa Yes film po. na magsasalita? Yes po. Okay. LA? Para sa akin, yun din yung mga OFW po. Tsaka siguro yung yung love tandem din namin ni Molly dito. Kasi po, yung dito sa movie, hindi na masyado pinakita yung ligawan stage namin dito ni Molly po. Parang dito sa movie, long time couple na talaga agad po kami. Na yun din yung dynamic namin dalawa na pinakita sa movie. Kung paano magbatuhan or paano mag-away yung dalawang long time couple na pupunta pa sa lugar na hindi sila pamilyar pareho. It's a mature love. Hindi siya papi-papi na sweet-sweet, ganon. Opo. So, hindi siya boy meets girl. Opo, hindi siya Talagang boy meets kayo girl. na agad dito, tapos pinapakita na yung struggles ng OFWs. Okay. So, guys, panoorin po natin ang Maple Leaf Dreams showing na po. Please invite everyone. Yes, muli. Ito po si Kira Ballinger. At ako po si L.A. Santos. And we are inviting you all to watch Maple Leaf Dreams now in cinemas nationwide. Second day na po kami guys, kaya malaki pa po yung chance nyo na makanood po. Sana po this weekend sama nyo yung family nyo po, yung mga bebe loves nyo, date nyo na. Please po, panoodin nyo po. Maple Leaf Dreams po, directed by Benedict Mique po. Yes. And baka may gusto kayo i-promote ng mga iba pang projects. Go ahead. This is the time. Siguro ako po, promote ko lang yung YouTube channel ko na nagko-covers ako na kakalabas lang namin, nag-duet kami ni Miss Kira dun. Kaya yun po, check nyo na rin. Uy, wait lang. Nag-duet daw sila. Naalala, dapat pala. Ayan na. Tapos Parang dapat may sample ng duet. Go to the YouTube channel. click the link below. Click the link Parang may clips dapat. Konting lines lang. Konting lines lang. Dito ka. Ay, sorry. Di pala, Anong song? Anong song to? Please be careful. Okay. with Sige, go. my heart. Ano yan? Sige, yung chorus lang na huli. Paano nga ulit yun? Wait lang. Yung chorus ng Be Careful yung huli. Sige. Pagbigyan niyo po kami, wala lang kami boses ngayon. Di po kami nakapag-warm Di ako up. Sorry. nakapag-vocalize eh. You are my first romance, and I'm willing to take a chance that till life is through, I'll still be loving you. I will be true to you. Just a promise from you will do. From the very start. 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 Please be careful with. I'll be careful with my heart. What? Ikaw talaga. Dapat tinapos
tinapos mo dun sa mataas na part. Ayaw niyo pang mag-sample. Ganyan naman pala yung yung isa-sample niyo. Ang galing. Kailangan pagpaalam sa manager ko pagpapasample. Doon dyan si Ate Gidge, papaalam ko Ang pa yan. ganda. Palakpakan naman natin, guys. L.A. Santos and Kira Thank you. Ballinger. Thank you so much for dropping by Star Magic thank Spotlight you. Press Con. You know, of course, lahat kami nakasuporta dito sa inyong projects na truly tatak Star Magic. Thank you so much also to all of our media friends na pumunta dito ngayon at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Star Magic Spotlight Press Con. That ends our September Spotlight. Thank you so much for joining us. Please do tune in sa mga next nating Star Magic Spotlight Press Cons to be updated sa mga latest happenings and achievements ng ating favorite Star Magic artists. Once again, I'm Ai de la Cruz. See you next time. Bye!